Hey, what's up Ethical Nation? So today, pipick upin ko yung aking bagong computer setup, PC setup. So samahan nyo ako kasi i-document natin yung pagbubuo dun sa aking bagong PC. So hindi naman masyado siyang big deal kasi hindi naman ganun kamahal yung PC na yun, pero natutuwa lang talaga ako na gusto ko rin i-share sa inyo kasi nga noon pa man gusto ko na talaga ng ganito, pero maraming reasons talaga kung bakit hindi ko siya matuloy-tuloy. And dati talaga ang problema ko is wala akong pera, syempre wala akong pambili, and yung pangarap ko na PC talaga sobrang mahal. Yung nabili ko right now hindi naman siya yung pangarap ko talaga na PC, pero okay na rin, pwede na rin kumpara sa PC na ginagamit ko ngayon. So later on i-share ko sa inyo yung story regarding dito, kung bakit ginawan ko pa to ng video. And at the same time, yun nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, gusto ko na mag-share din sa inyo ng mga, alam mo yun, kung ano-ano nangyayari din sa buhay ko. And para hindi rin kayo maboring, para magkaroon rin kayo ng idea kung sino ba ako, at para mas maging mas close pa tayo. Okay, mas makilala nyo ako ng maigi. Okay, so yun lang, samahan nyo ako sa pagbuo nitong PC na to. Actually, hindi ako yung magbubuo. May magbubuo na iba kasi tamad ako magbuo ng ganun. Okay, so let's go. Okay, so yan, andito na tayo right now. Titingnan natin kung ano yung bubuo. Tingnan natin mamaya. Kararating lang kasi ng delivery, dapat kahapon to, pero ngayon lang dumating, so ngayon lang siya bubuuin. Ang tagal eh. 3 oras daw eh. Sama ko yung downline ko, si Dan. Hello, mamaya may kausap kami pagkatapos nitong pagbubuo ng PC. May kausap kami. Hindi may kausap, may pay-in kami. Pay-in na yun. Hindi na yung prospect lang. So finally natapos din. Nag-start kami 4, natapos 7. 3 hours nga.
Oh, 3 hours. So, ito na siya. Ayan, yung monitor, saka yung system unit, binabalot na. So, ayan. So, later on, pakita ko sa inyo yung kompleto na kapag tapos na. Ayusin ko pa ito sa bahay. Okay, so right now, kauuwi ko lang. And kung mapapansin nyo, change of outfit na. Kasi may kinausap kami kanina, nagbaliwan kami kanina sa mga sa mga prospect namin. Okay, so nandito kami right now. Kasama ko yung mga pogi ko din na downline. Makikita nila kayo sa YouTube. Yay! Okay, so ngayon, mapapansin nyo, ang kalat pa dito. Nandun yung PC. So, iaayos ko dito sa makalat kong lamesa. Makalat namin lamesa. Sayangin nyo yung 5 minutes ng buhay nyo sa panonood ng pag-aayos ko. Partner power. Wala yung nandito. Kailangan coach, baguhin mo na rin ang langit. Mas malaki ka pa. Hindi ko kanina bagay sa sa computer eh. T-shirt, look, gagawin nga payaman. Hindi ito yung t-shirt ko, hindi na ba nakita yung sultukan? Bakit kami sultukan nila? Yung puti? Bago yun, wala pang ngayon delivery. Yo, papromote ako. Ganda, no? Okay, natapos. Ito yung itsura ko. Mukhang basang sisiw. Okay, so natapos na din yung pag-build ko. Actually, hindi ako nag-build. Pinesto ko lang. Nakakapagod. Pero gusto kong i-video para makita nyo kung gaano kapogi. Ang laki. Ang laki nito, doble do sa laki ng dati kong PC. Kung gaano pa kapogi kapag binuksan ko na. Grabe to, partner power to. Payaman tayo dito, bro. Ay, grabe yan, partner. Okay, so ayan. Tingnan natin. May liwanag. De, joke lang. Okay, so yun, bubuhayin na natin. Tingnan natin kung gumana. Sana wag pumutok. Okay. Ay, grabe yan, partner. Power yan, payaman. Ibang klase, matindi, malupit. Tingnan nyo, umiilaw. Woo! Payaman, power. Tingnan nyo yan, guys. Saan kayo makakita ng umiilaw na PC? Grabe yan, partner. Ba't yung monitor di na ilaw? Nakakahawa eh. Hoy! Shh! Hindi nabubuhay yung monitor. Ah, sinasaksak pa pala to. Ganun pala yun. Okay, take two. Hindi nabuhay. Okay, game. Nabubuhay na to ngayon. Ay, grabe yan, partner. Power yan. Payaman. Woo! Papatay ko na yung ilaw. Yan. Ay, grabe yan, pare. Tingnan mo yun. Napakalaki. Woo! Partner, power to. Antindi. Ibang klase. Malupit. Napakalaki, oh. Grabe. 27,000 inches kasi yan, bro.
Okay, hindi na ako lalabas ng bahay for 2 months. Gagayahan si Lennox. Dito na lang muna ako. Hindi na nagpagupit. Grabe yan, partner. Powers. Woo! Ibang klase yan, pare. Ganyan sa networking, bro. Payaman, power. Wala na akong sinasabing mo, puro payaman. 2 weeks later. Hey, what's up mga payaman? It's November 22. Exactly 2 weeks nung nabili ko yung aking gaming PC, bagong setup ko. So, actually ngayon hindi pa siya bakit nakataas? Hindi pa siya tapos. So, kung mapapansin nyo dito, yan ang kalat pa. Ang daming wire na nakakalat, nakakairitang tingnan. Especially kapag nakita nyo yung nasa likuran, horror. So, hindi ko na ipapakita sa inyo. Okay, so ngayon, ginawa ko tong video nito para mag-update kasi hindi pa siya tapos. Marami pa akong aayusin kasi ipapwesto ko na ito. Itong aking setup na to, lalagay ko na siya dito sa pader na to para payaman. Okay, para maging katulad ako ng mga YouTuber na nakikita ko. Hindi, actually matagal ko na kasing gusto yung ganon. Yung magkaroon ng ganito, magkaroon ng sarili kong setup, magandang studio, di ba? So, ayun, update lang ito sa current na nangyayari. Actually, last week kasi wala ako dito sa bahay, nasa Ortigas ako for the past week. Kaya marami akong inasikaso, hindi ko to naasikaso. Ngayon ko lang ulit siya maasikaso para matapos na tong aking inaasikaso. Okay, so yun yung update ko for today. And marami pa akong gagawin dito. And ayun, matatapos rin itong video na to soon. 1 hour later. Okay, as you can see right now, ang dami kong pinagbibili sa Lazada. So, hindi naman sobrang dami. Pero, iba din may mga kinalaman yan dito sa aking PC build. And, ayun, yung iba dito, waste of money lang talaga. O pinagbibili ko lang. So, isa to sa mga, makikita nyo, ilalagay ko naman lahat ng information regarding dito sa mga pinagbibili ko na to sa description ng video na ito. The next day. Okay, so right now, dumating na yung isa sa mga pinagbibili ko sa Lazada na kukumpleto sa aking first gaming PC. So yan, makikita nyo. Ito pala, hindi pala yan. Ito. So, ano to? Caution Itch Pro Gaming Headset G2000. Okay, so gagawin ko rin to ng hiwalay na review kung satisfied ako sa headset na to. The next day. So, today is November 24, 2018, and dumating na yung isa sa aking gaming keyboards. So, actually, isa lang. Okay, binili ko tong gaming keyboard, Fantech K612 Soldier. So, mabigat. And gagawin ko rin to ng hiwalay na review. Ito isa sa mga gagamitin ko na keyboard right now. Kasi ang gamit ko rin ngayon, as of the making of this video, is A4 Tech lang yung kasama siya dito sa PC na binili ko. And kung mapapansin nyo, ginagamit ko na yung headset na binili ko recently. So, ang ganda niya. And yun nga, meron ring hiwalay na review ito. So, kulang-kulang pa eh. So, hindi ko pa matapos itong build ko kasi marami pa akong parating. 1 hour later. The next day. Okay, so right now, andito kami sa bilihan ng mga second hand or third hand or whatever hand na mga lamesa. So, kung mapapansin nyo, doon sa background ko, sa likuran ko, ayun, ang dami. So, ano mo yun? Bibili na sana ako ng brand new. Kasi syempre, Pinoy tayo. Di ba? Why settle for more if you can have less? Baliktad na, no? Magtitipid eh. Kailangan magtipid. O nga nang kasi okay na pa naman yung mga lamesa dito. Bakit ako bibili ng mamahalin? Diba? Ang ganda pa ng mga lamesa dito eh. Ayos pa to. Lilinisan lang, babarnisan, pipinturahan. Ayun, mayroong malaki doon. Mga upuan dito. Upuan yata to ng aeroplano eh. Kasama ko yung power ko na downline. Payaman. Oh. Ay, shit, meron din yata ditong whiteboard. Ganda, oh. Okay, so right now, konting break muna. Kain muna. Pabili kami ang ganda. Laki.
Lamesa, mura lang. Payaman. Yan ang pagkain ng mga payaman, no? Diba? O, ayan, no? NFA rice, langka, embutido. Pagkain ng payaman yan. Huh. Pwede na to pang Instagram shot. The next day. Okay, so dumating na rin ng aking bagong USB microphone na saktong-sakto kasi itong luma kong microphone medyo epic na eh. And mahina kasi talaga to. Ito yung recommend ko para sa mga beginners kung gagamit man kayo ng microphone. Siguro gawa ko ng hiwalay na video regarding dito. So, ayun. Tapos meron pa akong dumating na isa. And ngayon hindi ko pa talaga alam kung ano to. So, buksan natin. Feeling ko, ano to eh. Yung sa... 1 hour later. 3 hours later. Sound card yata to. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So, ayun. Ano to? Free yata. Okay. Yung sinasabi nila pag bumili ka nitong mic, may gift ka. Ayos. Sakto, kailangan ko pa man din ito. Shout out sa Lazada. Dito sa Mikel na to, na mic. Kasi kailangan ko talaga ng USB hub. Plano kong bumili. May free na pala. Payaman, power. Woo! Okay, so binuksan ko siya. USB charging station pala. Akala ko USB hub. Sayang, medyo na-disappoint ako ng konti. Pero, okay na rin to. Malaking tulong. Actually, libre lang naman. So, bakit pa ako magre-reklamo, di ba? Later that same evening. Oh my God! What in the name of networking is this? Oh my God! Ang kalat! Nanakawan yata kami. Okay, ang dami kong kinalakan. Mga nakuha ko to sa junk shop. Dami, oh. Yun, ang ganda, oh. Ito rin sa junk shop ko din nakuha to. Nakachamba ako ng ganito. Laki. De, joke lang. Ayan. So, kung makikita nyo, napakakalat pa dito. Nakakatakot. Horror. Oh my God! The next day. Okay, so konting update regarding dito sa PC build. PC lang, ano, naging buong kwarto na talaga. So, yung kung makikita nyo, pinipinturahan na yung, tinatanggal na yung mga lumang pintura. Kinikis na siya para malagyan ng bagong pintura. So, medyo matatagalan pa bago matapos to 2 to 3 days daw. Pero at least sulit naman to sa huli, sigurado ako. Later that same evening. Okay, so right now, konting update lang ulit. Ganda nung lamesa ko, bro. Ayun, downline ko na payaman. Sabi ba ng ano? Okay, so yan ang update dito. Napinturahan na ng maganda yung ano ko, likod ko. Di ba po? Pwede na. Background. Ito yung magiging ano. Actually, ito naman talaga yung background ko eh. So, ayan, napinturahan na siya na maganda, na maayos. And ito na lang, yung mga ilang aayusin dito sa bintana. Kasi, ano to, papabutasan rin yan. Pero hindi pa sa ngayon lalagyan ng aircon para magmukhang payaman talaga yung lugar. Para malakas, para makapower ako. So, ayan, itong ganda ng lamesa. Ito talagang highlight. Ang ganda na nung kulay niya. Parang siya talagang totoong kahoy. Kasi parang hindi siya kahoy noon eh. So, yun yung update for today. Hindi kinaya na matapos. Sabi ko, tapusin niyo yung araw. Pero hindi talaga kahit tapusin. Kasi marami pang asikasuhin dito naman sa mga part na to. So, yun. That's the update for today. The next day. So, as of the moment, ang inaayos naman ay sahig. Yung flooring. Yan ang inaayos. So,
para mag-match. Kasi maganda yung lamesa. Yung makikita mo. Yun yung lamesa. So, yun yung ima-match dito para maganda yung itsura. Later that same evening. Okay mga payaman, konting update ulit. So kung mapapansin nyo, ang ganda ng flooring. Woo! Power! Ang mayaman. Yung nga lang, ang kalat pa rin. Hindi pa siya tapos actually. Marami pa dito. Ayun, kung makikita nyo, dami. Tapos nagkaroon ng konting problem, lumolobo. Power na. Masyado matapang yung ano yung rugby. So, ayun yung current update right now. Ngayong gabi, hindi pa rin siya natapos. Pero, sana bukas matapos na talaga. Kasi excited na rin ako na matapos na rin tong video na to. The next day. Okay, so konting update ulit. So, ang ganda na ng flooring. Power. Woo! Payaman na yung flooring, oh. Diba? So, andun yung lamesa ko. Diyan ko ipapwesto yung halimaw na to. So, ngayon naglilinis na kami. Para, para power. Para payaman. Ganda ng ko. Ganda ng mousepad ko. Whew! Tagal na akong di naglalaro nito. So, ayan. Actually, hindi pa siya kumpleto talaga kasi dito ilalagay yung aircon. So, hindi pa siya tapos na tapos. Pero, ang importante naman kasi magamit ko na tong, yung opisina. Sala/opisina. Power. 1 week later. Okay, today, konting update regarding dito sa build ko. Actually, ayan, medyo okay na siya. Medyo okay na. And hindi pa kasi tapos Kaya hindi ko pa matapos. Tapos tong video na to today is December 1. Okay, sakto. December 1 na pala ngayon. Dumating na yung RGB lights. Okay, para magmukhang Christmas light ito. Itong mga nandito ko. So, kararating lang niya. And, ayun, susubukan namin mamaya na ayusin para may Christmas light na dito. Ito yung gagawin kong Christmas tree. So, right now, by the way, kasama ko yung isa sa mga payaman kong tropa, si Daryl. So, ayan. Nagpapawerang kami dito ngayon. Nagpapawerang kami. Excited na ako. Tagal kong hinintay ito. After 24,792 years, dumating rin. Napakatagal kasi. Yeah, actually, lang. November 22. So, 8 days. 9 days. 9 days yan. Tama ba? 22, 38, 9. Oh, 9 days. December 1 na ngayon Wala naman 31 So, yan. Much later. So, today is December 5 na. And kararating lang nitong cable management ko na na kung ano man ang tawag dito. Para pang cable manage ito. Kasi kung mapapansin nyo, as of today, napakakalat ng wires. So, ang gulo-gulo nitong lamesa na to. Ang pangit tingnan. So, bumili ako nito. Ang tagal din dumating. Isipin mo, December 5 na 2 weeks yata inabot. And dumating na rin itong aking USB hub. So, ito yung gagamitin ko kasi kulang yung mga USB port nitong desktop nito sa dami ng sumasaksak sa kanya. Kaya bumili ako nitong USB hub. Dumating na rin yung aking headset stand. Kasi kung makikita nyo, yung tripod yung ginagamit ko. Ang tagal nitong dumating, 2 weeks din. Nahuli lang siya ng konti dun sa, yan yung USB hub. Tsaka yung cable management ko. So, ayan, kompleto na tayo. Actually, meron pang 2 parating, pero hindi na naman masyadong necessary yun. Para dito, maayos to lahat na nandito. And finally, matapos ko na rin tong video na to. Okay, so right now, ready na kami mag-cable manage. Kung makikita nyo, parang binagyo yung mga wire. Diba, napakalinis. Bangungot to ng mga OC. Mga, ayaw sa mga magugulo. Ayan, yan yung i-manage namin right now. And gamit yun. Nalaglag na yung isa. Nalaglag na sila lahat. Ayan yung itsura niya. Pinaglalaglag ko na. Ito yun. Sinisingit yung wire dun sa wire. Ewan ko dyan. Basta, actually, team naman kami ng bebe girl ko. So,
nahihiya siya sa video pero may YouTube channel yan. YouTuber daw siya. Pero nahihiya siya sa video. So, team kami na gagawin itong pagki-cable management. So, siya yung gagawa nito lahat. Ako yung mag-cheer sa kanya. Diba? Parang upline lang talaga. Parang upline, downline. Kaya mo yan. Tiwala ka lang sa sarili mo. Hataw lang ng hataw. Manage lang ng manage. Laliman mo lang yung reason why mo. Matira, hindi mayaman eh. Matira magaling mag-manage ng cables. So yun, ako yung taga-moral support. Ako yung magbibigay ng maraming motivation sa kanya for the next 2 hours siguro. Imomotivate ko siya ng imomotivate. Kasi syempre, ano ako eh, di ba? Very supportive na boyfriend ako. So, kailangan kong gawin yun. Imomotivate ko siya kasi yan yung natutunan ko sa networking. Kailangan todo support ka sa downline mo. So, parang ganun din sa jowa mo. Di ba? Kailangan todo support ka din. Kaya imomotivate ko siya for the next 2 hours. Na nakatayo lang ako dito. Okay guys, so meron akong i-share sa inyo, konting tip lang, and I know marami kayong matututunan dito sa tip na ito. So kung mapapansin nyo, pinagluto ako ng bangus. So ganyan magluto ng ng boneless bangus. Kita nyo, di ba napakaganda nung pagkakadali. Okay, kita nyo, dito na yung ulo, naging buntot na yung ulo, yung buntot nawala na, di ba? So ayan. Baka hindi nyo inakala na bangus pala yan eh. So ngayon, alam niyo na kung bakit ako naging networker. Dahil sa mga ganito, ayoko magluto talaga eh. Okay, so yun. Inabot rin ng 1 buwan bago matapos tong buong setup ko. Actually, ginagawa ko tong video na to. Almost 2 months na yung nakalipas. Kasi tinest out ko rin yung kung ano yung magiging performance nitong PC build na ginawa ko. So yun, focus na natin. So ngayon gusto ko lang i-share sa inyo ng konti yung regarding dito. Kasi actually meron akong pinost sa Facebook yung regarding dito sa pag-build ko nito. And nabanggit ko rin doon na yun nga, kung meron kang gustong isang bagay, yun yung kunin mo. I mean, meron kasi tayong mga goal na influence ng ibang tao na hindi naman talaga natin gusto. For example, nag-start ako mag-network, ang gusto ko talaga ganito.
Before pa ako mag-start mag-network, ito na talaga yung gusto ko. Bata pa lang ako, nangangarap na ako ng ganito. Bata pa lang ako, nangangarap na ako na magkaroon ako ng sarili kong office. Actually, hindi office yung pangarap ko ng bata ko. Parang sarili kong space. Okay, para makapaglaro, para magawa ko yung mga ganung bagay. Kasi mahilig talaga ako sa mga ganun, sa games. Di ba? Makapaglaro ko ng PC. Dati Game Boy pa nun. Tapos console, PS4, mga ganun. Dati PS1 lang yung meron ako nun eh. Actually, wala naman ako PS4 sa ngayon. And wala pa akong balak maglaro kasi hindi na ako mahilig sa ganun. Mas gusto ko yung PC games eh. So, yun talaga yung gusto ko. Originally, nagdo-drawing pa nga ako ng mga desktop ng PC. Nung bata pa ako, naalala ko, ginagawa ko, yun ang paulit-ulit tuwing gabi. Hindi ko alam kung bakit. Wala, natutuwa lang ako, dinodrawing ko yung PC. So, sana naitago yun nung nanay ko kasi as of today, na ginagawa ko tong video na to. Today is December 26 na ginagawa ko tong video na to. So, tagal na rin yung nakalipas, di ba? Simula nung binild ko lahat. Build ko yung bagong home office ko, tapos binild ko yung PC na to. Tagal na rin. 2 months na rin yata. So, ngayon, sana tinago ng nanay ko kasi hindi ko pa naitanong sa kanya kung nasaan. Pero sana tinago niya. Pero someday, once na makita ko yon, kung tinago man niya, hindi ipopost ko na lang. Ngayon, balik tayo doon sa sinasabi ko. Ito talaga yung gusto ko in the first place. Ngayon, nung sumali na ako sa network marketing, na-mindset ako na ang gustuhin ko is sasakyan. Now, wala naman akong masamang tinapay pagdating sa sasakyan. Diba? Okay yun. Sabi ko nga dun sa post ko na yun, kung yun talaga yung gusto mo, bilhin mo kung ano yung gusto mo. Diba? Sabi ko nga, may 3 exception lang eh. May 3 rule lang. Yun yung personally principle ko. Una is wala kang inaapakang tao. Wala kang inagabyado. Diba? Para lang maging masaya ka. Wala kang niloloko, wala kang sinisira na buhay ng iba. Ikalawa, wala kang nilalabag na batas. Kasi hindi sulit sa huli yan kapag nahuli ka. And ikatlo, hindi mo dapat pinapatay ng unti-unti yung sarili mo. Para ganun. For example, sinasacrifice mo na yung health mo para lang makuha mo yung bagay na yun. Anong silbi nun? Kung at the end of the day, magkakasakit lang rin naman pala tayo. Nakuha natin. Tapos, ang kapalit, yung kalusugan natin, which is yun rin yung uubos ng pera natin. Diba? So, hindi worth it. Kaya, yun lang yung 3 principle na sinusunod ko. Kukunin ko kung ano yung gusto ko, as long as sinusunod ko yung 3 na yun. Diba? Basta yung makakapagpasaya sa akin. Ngayon, nung sumali ako sa network, na-mindset ako na gustuhin ko sasakyan, sports car, kasi yun, puro binibili nila. And na-influence ako na ganun din. Diba? Napalitan yung dream board ko. Diba? Naging sasakyan, puro sasakyan. And then, after that, tumagal ako sa pag-network, nararamdaman ko na hindi ko naman talaga gusto yun. Diba? Pero parang napipilitan na lang ako kasi yun yung palagi nilang pinag-uusapan, puro kotse. So, para lang maramdaman ko na belong ako sa group namin that time, yun na rin yung gusto ko. Now, after kong maging isang ethical networker, naging ethical networker na ako, that means sumiwalay na ako dun sa mga unethical kong kasama. Dun ko na-realize na, bakit kotse? Diba? Aanhin ko yun. Sa case ko, na palagi lang ako nandito sa bahay. Lumalabas lang ako kapag magre-remit ng pay-in, kung magka-claim ako ng pera ko, mag-withdraw sa bangko, diba? Magdi-date kami ng girlfriend ko, kung ano man ang gagawin namin sa labas, mamamasyal, kakain, mag-grocery, babayad ng... Alam mo yun, yung mga necessities ko lang na ginagawa. Actually, hindi naman ako mahilig mamasyal din. Hindi rin ako mahilig sa mga travel. Yung gano'n. Siguro, as of right now, hindi ako mahilig sa mga gano'n. Mga travel. Tapos, anin ko yung sasakyan, di ba? Naisip ko, yes, kaya akong bumili noon kasi halos kapresyo na nito yun eh. Yung pang down payment, pwede na ako mag-down payment. Yung presyo nito, pang down payment na ng sasakyan, pwede akong bumili, di ba? Tapos, anong kasunod? Ano nang gagawin ko? Hindi naman ako mahilig lumabas. Hindi naman ako palaging pumupunta sa labas. Wala naman ako masyadong nilalakad sa ngayon. Pero in the future, I'm sure dadami rin yung mga lalakarin ko kasi nagsisimula ng palaki yung team namin dito sa Team Genuine. So, kailangan na ako ng mga downlines ko doon sa mga lugar nila na malalayo, which is doon ko nakakailangan yung kotse. Pero hindi pa naman ganun kagrabe, kaya ko pa naman mag-commute. Diba? Kumbaga, carry pa naman. Diba? So, once na magkakaroon ng kotse dyan, nagtatambak lang rin dyan. Diba? Nagtatapon ako ng pera. Naglalabas ng pera para sa monthly amortization nun. Hindi ko naman nagagamit. Ano yung pipilitin kong gamitin? So, yun yung perspective ko. Hindi ko sinasabing tama ako.
Hindi ko sinasabi na yung perspective ko, yung pananaw ko, yung gawin mo. Hindi. Sabi ko nga sa'yo, kung ang gusto mo talaga ay sasakyan, edi magsasakyan ka. Kung yun talaga yung magpapasayo sa'yo, edi go. Kung kailangan mo, go. Sa case ko, bibili lang ako nun kapag kailangan ko na talaga, kapag napipilitan na ako. And one funny story pagdating dito, wala naman talaga akong balak bilhin. Wala naman talaga akong balak mag-upgrade ng setup kasi meron naman akong PC talaga na ginagamit for video editing ko, di ba? Yung mga ginagawa ko na ganito. Wala naman talaga, nakakapaglaro rin naman ako doon kahit paano, kahit yung mga medyo maliliit na games lang. Diba? Wala akong plano talaga na bumili kasi nga nasa isip ko, di ba, papalakin ko lang ng papalakin yung income ko, papalakin, i-invest ko na lang, ganyan. Funny story kasi, ang nangyari talaga, isa sa mga reason bakit ako bumili ng bagong PC is because nagsisimula na kaming mag-away nung girlfriend ko dahil ginagamit rin niya. Recently kasi nag-start na lumakas yung namin yung pagbebenta ng product sa company namin, palakas siya ng palakas, and kailangan ng PC or laptop. Ngayon ito naman girlfriend ko ayaw gumamit ng laptop. Ayaw gamitin yung laptop na na pinaayos ko. Actually, yung kasi mga lumang laptop dito sa bahay na hindi nagagamit. Marami kasi dito. 3 yata yun nandito ngayon na hindi nagagamit. Ngayon, 4 na kasi yung laptop ko hindi ko na rin masyado magamit dahil dito. So ngayon, yun yung sana ipapagamit ko sa kanya kasi ayaw niya. Nag-aaway na kami. So sabi ko, di bibili na lang ako ng bago. Dahil bumili na lang ako ng bago. So yun na yung sa akin ngayon. And maganda rin naman yung naging investment ko dito kasi mas napapabilis yung productivity ko, mas napapabilis yung video editing ko. Yung dati, yung mga mahabang videos na katulad nito na lumalampas ng 20 minutes, ang tagal-tagal bago ma-render kasi medyo mababa yung specification ng luma kong PC kumpara dito. Ngayon, ang bilis na lang, less than 1 hour, tapos na. So, malaki rin yung naitulong sa akin para naging investment ko na rin siya. So, yun lang yung point ko na kung meron kang gusto na isang bagay, yun ang kunin mo. Di ba? Huwag kang magpa-influensya sa kung anong gusto ng iba. Especially kung alam mo namang hindi makagaganda sa'yo. Kasi meron akong mga kilala, actually marami akong kilalang mga network marketers na pinipilit lang bumili ng sasakyan para lang makapagpasikat. Wow! Yung gusto lang nilang maging sikat sa paningin ng iba, ganun sila ka-insecure. So, bato-bato sa langit, yung tamaan sa pool. Na-insecure sila sa mga kasama nila ba sila meron ng ganito, may sasakyan na ganito, ganito. Di ba na-insecure sila sa kung anong tingin ng tao sa kanila na ang totoo, wala naman talagang pakialam yung ibang tao sa kanila. Di ba para lang daw may masabi na napatunayan. Medyo kasi yun kumbaga para sa akin that is a sign of insecurity. Di ba bakit alam mo, ibig sabihin nun, yung galaw mo, gumagalaw ka, humahataw ka para sa pananaw ng ibang tao? Ganun ba yun? Even though sabihin mo na sa family mo pa yan or sa kung sino man na tao, close friends mo, ibig sabihin gumagalaw ka, nabubuhay ka para sa kanila kasi gusto mo silang i-impress. Di ba? Pagkatapos mo silang ma-impress, hirapan ka sa magbabayad monthly. Okay lang sana kung talagang malaking kinikita mo at saka kung yun talaga yung gusto mo, edi go. Di ba? Pero yun yung para sa akin, yun yung perspective ko na bakit kailangan natin bumili ng mga ganitong bagay para magpasikat, para may mapatunayan sa ibang tao. Kailangan ba talaga natin may mapatunayan sa kanila? Di ba? Hindi, alam mo yun, para sa akin kasi yung confidence mo is hindi naman talaga sa kung ano yung tingin ng ibang tao sa'yo Yung magiging confidence mo is kung ano yung sa tingin mo ay tingin ng ibang tao sa'yo. Doon na nag-start, sabi nga you are not who you think you are. You are not what others think you are. You are what you think others think you are. So, ibig sabihin, kung ano yung sa tingin mo ay pananaw nila tungkol sa'yo, yun ka. Kung sa tingin mo, ang tingin nila sa'yo ay mahirap ka dahil wala kang sasakyan, dahil wala kang ganito, dahil wala kang material na bagay, wala kang bagong iPhone, wala kang magandang relo, yun yung totoo. Kahit hindi naman talaga nila iniisip yun. Wala naman talaga silang pakialam. Inassume mo lang na ganun tingin nila sa'yo. So, ikaw, pipilitin mong i-impress sila. Pipilitin mo na bumili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan para ma-impress sila. Kasi sa tingin mo, mababa ang tingin nila sa'yo. Di ba? So, alam mo yun, ano naman kung totoo? Kung sakasakali man na totoo talaga, mababa ang tingin nila sa'yo, ano na yun? Di ba? Hindi naman tayo nabubuhay para sa kanila Unless, yun nga, nabubuhay ka para sa kanila. So, yun talaga yung gagawin mo. So, yun yung sa akin. Kumbaga parang freedom ko
na mamili kung anong gusto ko. Bibilin ko kung anong gusto ko kasi gusto ko. At sinusunod ko yung 3 principles na binanggit ko sa'yo. Wala akong inaapakan tao, wala akong nilalabag na batas, tsaka hindi ko unti-unti pinapatay yung sarili ko. So, yun. Kaya, binibili ko kung ano yung gusto ko, tsaka kailangan ko. Diba? So, dadating yung time, bibili ako ng sasakyan kasi feeling ko, this coming 2019, kasi December pa lang na ginagawa ko itong video na to, this coming 2019 talagang makakabili na ako ng bago. Kasi medyo, konti pa lang naman, nararamdaman ko na ang hirap mag-commute. So, yun yung motivation ko eh. Pag sobrang hirap pa na ako sa pag-commute, yung tipong isusumpa ako na, tsaka ako bibili. Actually, dito sa bahay namin, meron akong motor. Meron akong regular na motor. Hindi siya big bike, hindi siya sobrang gara. Actually, nito ko lang pinalagyan ng konting design. Diba? So, murahing motor lang, Yamaha Vega yung nandyan ko. Tapos, tipid sa gasolina. Yung kumbaga nandun ako sa efficient, ganyan. Tipid sa gasolina, gamit ko lang dito. So, dito kasi sa lugar namin, sa Lucena, sobrang traffic din. Tapos, bibili ako ng sasakyan, diba? Tapos, dito ko lang gagamitin. Sayang yung oras ko, sayang yung pera ko sa panggas. Nakakapagod pa kung wala akong driver. So, ako, nakamotor ako, walang traffic sa akin. Nakakasingit ako dito sa mga traffic dito sa Lucena. So, yun yung mindset ko, efficiency. Ang downside, nakakapagod. Kasi ang nakakapagod sumingit para sa inyo mga nakamotor, alam niyo yung feeling, diba, pag traffic. Pero dito kasi sa amin, probinsya naman to. So, hindi katulad sa Manila na talagang nakakatakot magmotor. Kaya nga, bilib ako sa mga nasa Metro Manila, tapos nagbumotor. Tapos yung mga kasabayan mo, bus, diba? Idol. Nakakatakot, tinitingnan ko pang sila, natatakot na ako eh. So, buti na lang nandito ako sa probinsya. Yun yung sa akin. Kaya may motor naman ako na kapag anytime naman pwede ako lumabas na hindi ako mahahassle, hindi ako mahirapan kasi may motor naman ako. Actually, hindi sobrang mahirapan. Nakakapagod, pero hindi na ako kailangan mag-commute. So, yun yung sa akin. Kasi probinsya lang naman to, maliit lang naman. Hindi naman ganun kalalayo yung mga lugar sa bayan. Dito nga, napaka-efficient nga. Kaya ayaw kong iwan tong lugar na to. Parang nagiging comfort zone ko na kasi pagpunta mo ng bayan, andun na lahat. Kahit nga nasa SM ka pa lang kasi yung SM dito, medyo malayo-layo pa pagdating sa bayan. Matatraffic ka pa kapag rush hour, pagpapunta ng bayan. Dito, SM dito, magkakalapit na yung mga remittance center, bangko, andun na eh. So, alam mo yun, kahit di na ako pumunta ng bayan, okay na eh. Wala na akong problema eh. So, yun lang yung sa akin. Yun yung perspective ko. Once again, hindi ko sinasabi na ako yung tama, ako lang yung pakinggan nyo, ako hindi. Iwasan nyo rin yung mga ganon, yung extreme na ideology. Okay, yung extreme na ideology, iwasan nyo rin yung mga, parang ibig sabihin ko is, yung mga tao na parang sinasabi nila sa'yo, pinaparamdam nila sa'yo na ito lang yung dapat mong gawin, wala ka na dapat ibang isipin, hindi ka na dapat nag-iisip, gawin mo na lang. Madalas sa network marketing, ganun nangyayari. Yes, upline, di ba? So, iwasan nyo yung mga ganong extreme ideology. Ibig sabihin, hindi ka na nagiging open mind. Diba? Yun yung tinatanong natin sa mga prospect natin, yung open-minded ka ba? Tapos ikaw, sinasarado yung utak mo ng mga uplines mo. Tapos pumapayag ka. Diba? Parang ironic, parang yung pagkawalang pera si prospect. Sabi mo, gawan mo ng paraan. Tapos pag ikaw, di ka naman gumagawa ng paraan. Basag. Okay, so ang tatamaan lang nun, di yun tatamaan. So, alam kong hindi mo naman ginagawa yun, di hindi ka tatamaan. So, yun guys, iwasan nyo rin yung extreme ideology na ganun. Na sinasarado ng apply mo yung utak mo na hindi ka na. Tapos, hindi niya i-explain sa'yo kung bakit ganun yung kailangan mo gawin, bakit ganun yung paniwalaan mo. Basta yun na yun. Diba? Iwasan nyo yung mga ganung ideology. So, I hope nag-enjoy kayo at the same time, may natutunan kayo dito sa aking video. So, yun yung setup tour. Hindi naman yata tour yung ginawa ko eh. Diba, yun yung sa setup ko dito sa aking PC na inabot rin ng almost 2 months. Actually, 1 month lang. 2 months bago ko tinapos. Okay, so once again, meron kayong mga katanungan, suggestion, violent reaction, whatever. Mag-comment lang kayo dyan sa baba kasi sinasagot ko lahat ng mga tanong dyan. And make sure na i-like nyo tong video na to kung nagustuhan nyo. Kung hindi, i-dislike mo, bahala ka. Diba? Tapos i-share mo to sa teammates mo na sa tingin mo ay matutulungan rin itong video na ito. Once again, comment ka dyan kung may mga tanong kasi nasagot ko naman lahat yan. And kung hindi mo pa na-download yung Poweran ebook, yun yung ebook ko, i-download mo na yun kasi libre lang. Kaya hanapin mo na lang yung link sa description ng video na ito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time.
Sean, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!